Alright, good morning Davao. Good morning mga Pilipinong nanonood sa Davao City. So Sunday, today, dated December 14. So dito tayo sa may Sunday ng umaga, alas 5, alas 6, alas 7, alas 8. Itong lugar nating pinuntahan ngayon ay Davao City Coastal Road. Sa 4 na oras or sa oras na yun na akin nabanggit ay siyang oras na nag-giveaway itong lugar para sa mga joggers. 5, 6, 7, 8. Bawal dumaan dito yung mga sasakyan. Mga bisikleta pwede naman pero dapat naka-helmet. So gaya niya ni sir, tatay, walang helmet. So bawal yan siyang pumasok dito. No vehicles allowed. Car free Sunday. No vehicles allowed. Ayun, alas 4 pala. 4 AM to 8 AM. So ilang oras yun? 4 na oras din, no? So yun lang yung gagawin natin dito. Hindi ako ganun ka-healthy lifestyle. Like kulang ako sa exercise. Kaya lakad-lakad na ako dito. Tsaka panoorin ang mga tao. Matagal na tong nailunsad dito sa Davao City. Pero ngayon pa ako nakapunta, first time ever. Although na-try ko na nung nakaraang mga siguro buwan, pero hindi ko siya nagawang hindi ko naabutan kasi late. So subukan kong baguhin yung ating body clock para maging morning person na tayo, para lagi natin tong ma-witness at darating yung time na marunong na rin ako mag-jogging. Or kahit walking lang, okay na yun. So ito yung lugar. Pangalan dito ay Tulip Drive, Times Beach roundabout. So napaka-add naman ng feeling na to, no, na mga tao dito andito sila para mag-jogging, andito nag-walking, cyclist, no? Mga siklista madami din. Pero ako nagpunta dito para ayun, i-vlog sila. Kasi marapit nang matapos ang taong 2025. Di ko man lang siya na experience, no, na pumunta dito. Makita ng senaryong ganito na walang walang sasakyan. So first time. So yun ang gusto kong ipakita sa inyo sa aking channel. Gusto ko sa inyo i-share itong ganitong event sa Davao City na napaka tawag dyan, no? Napakahalaga at nakakatuwang isipin na may lugar nga sa Davao City na nagaganto ang mga tao. So grabe yung advocacy ng Davao City. Talagang binibigyan, no, ng pagkakataon yung mga natin, mga mamamayan na mag-jogging, na presko yung hangin, walang usok, alikabok, walang pollution. So ito yung time at least once a week na makakatikim ka ng presko, malinis na hangin. Yung nilalanghap, syempre, di ba, habang nagja-jogging ka, katawan mo yung lungs parang nagre-renew siya ng oxygen. So kung ang iyong tinatakbuhan ay may mga sasakyan din, bumubugan ng mga tawag nito, mga emission, bumubuga ng mga usok, yun na, tambutso. So hindi rin useless din yung yung mga kasukasuhan, ball joints, tsaka mga muscles, maaring na-exercise lang sila pero yung lungs hindi healthy, no? Di ba? Ayos. Tsaka itong lugar ganitong mga oras tsaka araw sa every Sunday, pag siklista ka, bawal ka dito sa pedestrian. Ito ating nilalakaran.
So dapat dito ka lang sa kalsada. Kasi marami akong mga ano, marami kasi kayo diyan na kaka-subscribe lang. So yung traffic ng aking channel ay nabago. Ibig sabihin may bago. So medyo dumami na yung mga kakasimula lang subscribe at may mga gantong palabas dito sa Davao City na hindi pa natin na i-share. Tayo. Itong Coastal Road ay 24/7 open sa public. Pwede kayo itong tumambay, magdamag. Sila, pamilya sila. Hindi naman sila maglalakad siguro. Ibig sabihin, hindi sila mag-jogging, hindi sila mag-walking. Siguro dito sila para magpainit. Magpainit lang siguro. Tsaka may dala silang batang maliit. Yeah, galing ng ganda, no? Davao role model. May iba bang lugar sa Pilipinas except Davao City na bawal no car or car free Sunday or car free Monday o kahit anong araw? Meron ba? Yung public ha, yung hindi yung private, hindi yung BGC, hindi yung Araneta City, hindi Bonifacio Global City, hindi Ayala, kundi yung talagang highway, kalsada, government owned na mga lugar. Paki-comment nga dyan kung meron. Wag yung mga city na private city like Villar City, Bonifacio Global City. Wag yung Araneta City, wag yung Ayala City. Tingin nyo kaya ko kayang yung wait lang ha, sarili ko na lang. Parang hindi ko yata kayang lakarin ang 7 kilometer tas balikan. Pwede rin naman, why not? Sige, try natin. At yun yung i-vlog natin mula dun. Okay, so balik tayo muna sa base. Sa pinaka-rotonda. Okay. So itong grupo na to, maliligo siguro ng dagat. Papunta dun, no? Punta Dumalag. May dyan may sigalid, mga ganyan. Sa may mga dagat. May mga beach resort sa lugar. So, pwede. Ayos yan, maglalakad sila. Ilang kilometro ba yan? Nasa mga siguro 2.5 kalahati or 3 kilometer. Nakapag-exercise sila. So balik tayo sa pinaka base at yun yung lalakadin natin papuntang Barangay Bago. Dapat pala may bisikleta, no? Parang kailangan ko to. Sunrise, time check alas 6, 6:11. Pagdating sa mga gantong mga activity, laging akong naaalala Iloilo City. Galing din sila sa fitness. Mga fitness enthusiast talaga tong mga taga Iloilo, kaya itong gantong ganap napaka-common sa lugar nila every morning. So dito naman every morning, buong linggo talaga may mga nag-jogging din dito. Yun nga lang, itong car free Sunday, every Sunday, or yun lang, ito every Sunday lang talaga siya magkakaroon ng gantong eksena na walang makikitang truck, sasakyan. So, sa Iloilo City nga pala, ng mga taga Iloilo, mga Ilonggo, what's up men, shout out sa inyo dyan. Ganito, may ba kayo, meron ba kayong car free Sunday or car free Monday? Pa-comment nga dyan.
Sayang si Mount Apo hindi nagpapakita. Minsan na nga lang tayo dito pupunta ng gantong panahon. Car free Sunday, hindi pa siya lumabas. So next time pag ako'y pupunta dito siguro ako'y makikisama na siguro susot ako ng akma sa event. Nakachinelas lang kasi. Although di ko naman intention mag-jogging. Pero walking, kaya ba? Tingnan natin, no? Basta ako'y andito lang para mag-vlog. Kasi tingnan ko yung talagang pinaka-actual na kaganapan. Galing, no? Nakakatawa. Dami natin mga kabayan gustong maging healthy. So, sinuportahan sila ng City Government of Davao. Kaya meron tayong ganito every Sunday. Dito sa lugar na to, hindi naman bawal kumain. Pero sana talaga itong mga mostly kasi sa napapansin ko pasensya na sa mga batang diyan, mga viewer sa mga edad mga elementary, high school. Sila yung madalas na nakikita kong nag-iiwan ng mga plastic bottles. Pinag-inuman nila mga kape, yung mga milk tea. Iniiwanan nila dito kung saan sila nakatayo. May nakaupo. Although meron ditong existing pala sa mga nanonood pala dito na hindi taga Davao, tapos balak niyo pumunta dito sa syudad namin at tatambay kayo dito sa Coastal Road. Please be reminded na dito sa Davao City, kabuuan meron talagang dito, umiiral na batas na 1,500 yata para sa mga nagtatapon ng basura. Dumudura, mga ganyan. Basta nagkakalat, nag-iiwan ng mga dumi sa lugar. So, meron ditong multa na 1,500. So, yun nga lang, every Sunday, parang privileged day yata. Hindi siya masyadong nanguhuli mga dito. Titiin mo yung mga bantay natin. In charge para dun. So kung gusto niyo malaman kung saan banda yung bagang Manay, Davao Oriental. Tingnan niyo lang sunrise. Manay in Baganga. Yung dalawang munisipyo na yan, diyan kasi pinakaunang sumisibol, pinakaunang mag-rise si sun sa mundo. Ito yung pinaka-eastern coast, southeastern coast of the world. Yung second millennium years, year 2000, maraming mga napuntahan dyan ng mga foreigners sa buong mundo, ng mga tawag sa mga mag-aaral sa mga astronomers astronomers sa mga buwan, araw, between. So maraming nagsipuntahan dyan sa Davao Oriental, Manay, Baganga dahil sa nirecord nila, dinocument ang pinaka first ever sunrise for the second millennium years, or first ever sunrise or first sunrise of the millennium. Manay. Ikot-ikot yung camera. Ang ganda pagmasdan, tahimik, peaceful. Wala kang makikita mga tao na nakatakot, di ba? Ang galawan, walang taong grasa, walang mga batang hamog. Galing, ganda ng lugar, walang mga tae. Ayos, no? Something to be proud of as a Davaoenyo. Davaoenyo, disiplinado. May mga pasaway pero as a whole, disiplinado talaga siya. Like meron kami bang iniisip dito na batas. Meron kami iniisip dito na rules and regulations, mga protocols. Yes, ang pagiging burara nasa tao talaga yan, Kaya nga may isang lugar na protected by law. Kaya ang mga tao mapipilitan sumunod, mag-comply, mag-follow.
Kasi nga mga tao likas talaga sa atin na may kanya-kanya mga ugali. So maaring talagang burara ang tao, so pupunta dito, pwede siyang magtapon talaga ng ano, mga kahit anong mga kalat. Pero yun nga lang, dahil alam niya na merong multa pag nahuli, so magdadalawang isip siya to the point na yung basura niya iuwi niya, o di kaya maghahanap siya ng basurahan somewhere. So ganyan dito sa Davao City. O, sa mga taga Davao City naman dyan ng mga nanonood, kumusta kayo? Nakapag explore na ba kayo dito sa lugar ng Davao City Coastal? Natry nyo na bang mag-jogging, walking? Every Sunday sa car free Sunday natin dito sa Coastal Road. Let me know in the comment box. Ito siya ang ano ha, Tulip Drive Street. Diretso itong Tulip Drive Avenue or Tulip Drive Avenue. I mean Tulip Drive. Hindi na pala. Yan na pala ito drive. Hindi na siya avenue. So, Tulip Drive. Tagos ito papuntang MacArthur Highway. Tapos ito siya yung roundabout rotunda. Ang tawag dito sa lugar ay Times Beach. Bakit siya tinawag na Times Beach kung wala namang beach, mga beach resort na makikita? Kasi wala na, kasi may ano na siya, coastal wall, coastal road, coastal road, seawall. Pero dati wala pa to. Balikan natin early 2000s and 2015 ganun. So ito dito puro to dito mga beach resorts. So okay natin dito may ano diyan, inuman, karaoke, tapos inom, Emperador Light, The Bar. Tapos yun, dagat, paglasing na dito, naliligo. Wala naman yatang naitalang namatay dito, no? Wala naman siguro. Sayang lang talaga early 2000s. Yun yung time na nagsisimula tayong lalagalag, di ba? Lumalabas na tayo sa ating bahay, comfort zone. Dati kasi pag bata lang, di ba? Kalabas ka ng bahay na kasama mga magulang, pamilya, punta sa mall, di ba? Simba. Pero nung early 2000s, so yun yung time na nagsisimulang mag-inom, kasama mga kasamaan sa trabaho, mga kaibigan. Tapos ito kami, Times Beach, dun sa unahan Bungguyan. Marami ding nagano dyan, wawala. Pero takot ako dyan sa Bungguyan kasi nga daming nagsasaksakan nung araw. So nakakapanghinayang or such a regrets, no, na hindi tayo naka-acquire ng mga camcorder back in the days, early 2000s. Hindi sana na-record na document natin itong hitsura nitong lugar ng Coastal Road dito sa may Times Beach bago pa siya maging ganito. So meron sana tayong before and after. Grabe, laki ng pinagbago itong nakita nyo na to dito. Puro to bahayan, gilid. Yung dalawang lanes lang yung madadaanan, tas the rest bahayan na yung dito na lane na gilid. So nagkaroon ng road widening. Like ilang lane ba yan? 1, 2, 3, 4, 5. Mga 5.5 lanes, no? Kabilaan yan ang naidagdag yung na widen sa lugar. So ibig sabihin daming bahay ng mga natatanggal, nasa sagasaan, na-demolish, binayaran ng tama lang. Kaya ganyan na siya kaganda ngayon. Pero dati single lanes, two-wheel lanes lang talaga yan. Tama lang na madaanan ng mga tricycle, padjak. Tapos yan mga bahayan. So okay na tayo dito sa ating storytelling. So maraming thank you sa mga nanonood. Mag-ingat po kayong lahat dyan. So sa mga taga Davao City, pinapunta kayo dito. Oo, ganda. Ganda ng ganda ng view pag itong oras. Kasi nga walang car free Sunday. Ulitin ko 5 AM hanggang 8 AM. So 4, 5, 6, 7, 8. So 4 hours. So lalo na kung matsimpuhan nyo na hindi siya foggy, hindi siya maulap. Aba, ganda ng klima, ganda ng view. Kasi kita mo sa Mount Apo. So yung mga naman, gusali establishment na makikita natin kapag dito tayo sa Coastal Road pala ay yan ha, Double Dragon 101 or 101 Hotel by Double Dragon. Yan, condominium hotel. Nasa lang yan, West Ecoland Drive, likod ng SM Ecoland. Tapos ito naman ay hotel, kasi di ko alam kung anong pangalan ng hotel. Sana lang din yan, sa may malapit din sa SM,
harap lang din. Tapos ito SM. I mean, SM ba yan? O tama, itong kulay dilaw, I mean parang ivory, white. So that's SM Ecolanda. And yan, parang kanilang eskwelahan. INU, sorry. National University. Tapos ito, One Oasis Condominium. Tapos ito naman ay Vivaldi wait lang. That's Verdon Park. Ito naman ay ano yan, gamit ng facility ng China Bridge and Roads Construction, CBRB. Okay na, no? So we're good.